Yan, good morning. Good morning, good morning. Balik na tayo. Meron na, may audio na. Putik, wala palang audio yung kanina. Sige. May audio na tayo, guys. Wait lang tayo saglit kasi wala pa yung iba eh. Saglit lang. Share ko lang din to. Sige. Share nyo yung live. Yan. Para makita din ng iba. Yan, may audio na. Okay na. Sige nga, pa-comment nga kung naririnig nyo na ako. Sige. Comment muna. Audible na? Audible na ba, guys? Okay, sige. Simula tayo. Simula na tayo kanina sana. Gaya ng sinabi ko kanina na hindi nyo narinig. Ayaw nyo kasing makinig, kaya hindi nyo narinig. Ayan, sige. Okay. Comment lang kayo. Ayaw nyo, hindi nyo narinig, no? Hindi kasi kinakikinig eh. Makinig kayo para marinig nyo. Gaya ng sinabi ko kanina na hindi nyo narinig. Kaya sige. Hindi nyo narinig kasi wala palang audio, lastik, di ba? Okay, so again, discuss ko ulit ha kasi na-discuss ko kanina, wala palang audio eh. So sa shading natin guys, huwag kayong matakot sa shading ha, kahit lampas-lampas yung shading nyo, okay lang yan. Okay? So again, kahit lampas-lampas ang shading nyo, okay lang yan. Kasi yung box doon, maliit lang talaga siya. Manipis lang ang box. Ha? Yung sa akin dati, dahil manipis yung box, nung lumampas yung shading ko, dinoble ko na, nilampas ko na yung box. Gumawa na ako ng sariling box. Ganun ginawa ko sa LET at saka sa Civil Service Professional. Lampas-lampas yung mga shading ko, bakat pa sa likod. Pasado naman pareho. Tagi-isang take lang, one take lang yung LET, one take lang yung Civil Service Professional. Kaya kahit lumampas pa yung shading nyo, okay lang yan. Mababasa pa rin yan. Marami kasi nagpo-post, nagtatanong kung paano ba mag-shading. Yung iba naman kasi, yung mga ibang nagtuturo naman kasi, sinasabi kasi na huwag ilampas. Mahirap hindi ilampas yun kasi maliit yung box, lalampas talaga yan. Huwag ibakat sa likod. Time consuming kayo niyan. Diba? Masasayang oras nyo yan. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot kasi mababasa pa rin yun ng computer. Mache-check pa rin yung papel nyo yan. Okay na okay lang yan. Alright? Tapos yung test paper, kasi meron kayong test paper, meron kayong answer sheet. Yung test paper, pwede yung sulatan yun. Kahit i-drawing nyo pa yung mukha nyo dun sa test paper, okay lang yun. Kasi after the test, babawiin nila yung test paper eh. So, sulatan yung test paper, underline nyo yung mga keywords. Mabilisan. Lalo na sa Prof Ed. Bukas, magpo-Prof Ed ako bukas ha. Patikim naman itong final coaching natin sa Prof Ed. Okay? Sa Prof Ed kasi marami yung mga not. Pag ano, may nakita kayong not, makunat, underline nyo na kaagad or circle nyo na kaagad yun. Yung marami kasing nalilito sa mga ganon. Okay? So again, yung BS Ed, 40% ang majorship nyo, 40% ang Prof Ed, 20% ang Gen Ed. So, maliit lang ang Gen Ed. Kaya nga, hindi ako usually nagdi-discuss ng mga Gen Ed eh. Kasi Gen Ed, 20% tsaka memorization lang siya. Madali lang mag-memorize sa Gen Ed eh. So, dito tayo sa Prof Ed kasi Prof Ed is critical thinking. Okay. English major or majorship nyo, mahirap din yan ha. Halos mga pedagogical ang mga test eh. Take note ha.
sa mga majorship, lalo na dito sa English major, sa social studies, okay? Halos mga pedagogical ang mga questions dyan sa major. Kaya puro critical thinking yan. Sasakit ulo nyo yan. O, manghihinayang kayo sa mga review nyo. Okay, magbabayad kayo sa mga review, manghihinayang kayo. Naku, mas lalo kayo maghihinayang niya pag hindi kayo pumasa. Sayang, malapit na ang ulit. Sa August, sa September 21 na, less than a month na lang. Okay? Audible na tayo. Meron ng mga, sige nga, mga comment nyo nga dyan, tira natin. Walang mga comment, tira natin yung mga comment nila. Sige. Good morning kay Maria Teresa Malbas. Okay. Jerica Pedronan. Jerica. Kapatid to ni Jericho. Nakakatandang kapatid ni Jericho Rosales. Okay, sige. Ayun discuss ko na yun. So, focus kayo dun sa Prof Ed tsaka majorship nyo kasi 40% yung Prof Ed, 40% yung major. 20% lang. Ang dami mali yung review ng iba kasi iba nakafocus sa Gen Ed. Mali yun. 20% lang yung Gen Ed sa BS Ed. Sa generalist naman, okay, B.Ed, mga generalist kayo, 40% lang ang Gen Ed, 60% naman ang Prof Ed. Doon kayo nakafocus sa Gen Ed, kaya kayo bumabagsak eh. Makita nyo, di ba? Masyado kayo nakafocus dun sa Gen Ed. Yan ang maling. Yan yung iba, nagre-retake na, nagre-repeat na. Kasi mali yung strategy sa review. Tamang strategy para pasado. Okay, nandito si Eileen Matinaw. Okay. Good morning, Nicole Ann. Good morning. De Los Sintis. Aba, ang ganda apelido mo, De Los Sintis mga English major naman kayo. English major ha. Susurprise kayo sa English major. Masusurprise kayo sa mga majorship. Bahala kayo. Masusurprise kayo kasi hindi malamang hindi nyo ma-review. Nandun yung question. Panau B. Jose. Good morning. Wag kayo masurprise. Kaya sabi ko sa post ko, 'di ba? Kahit wala pa 'yan sa table of specifications, i-review nyo kasi hindi talaga nasusunod yung TOS. Marami mga questions na lalabas dyan na wala naman sa TOS. Baka ma-surprise lang kayo. Hindi kayo baka ma-surprise. Masusurprise talaga kayo. Yes, Nasrin, good morning. Si Prince Sir, good morning. Ayan, mga English major to, mga English major. So B.Ed, BS.Ed naman bukas. Mag-abang kayo ng Prof Ed natin bukas na patikim Yung expertise ko kasi sa discussion, itong Prof Ed, English major. Okay, professional education. Para sa akin, mas maganda talaga yung professional education kasi critical thinking, yun ang gustong-gusto ko yung mga pahirapan. Diba? Mas maganda yung mahirap, matcha-challenge ka. Nung nag-gen ed ka, walang challenge masyado kasi puro memorization. Sige, so simula tayo. Short lang to kasi ano lang to, patikim lang to sa mga English major. Baka dito pa lang ma-surprise na kayo. Dito pa lang ma-surprise na kayo, hindi nyo na-review handa na ba kayo? Mga English major dyan. Sige, simulan natin ang laban. First question natin is, ayan. Who is not a Victorian poet? A. Alfred Tennyson. B. Robert Browning. C. William Wordsworth or D. Matthew Arnold. Ayan, magsisearch na yan sila. Bawal mag-search. Bawal mag-search. Bawal na mag-search ngayon. Sige, mag-review mo. Answer lang kayo dyan. Tingnan natin yung mga answers nyo. Bawal na mag-search Mag-answer kayo dyan. Bahala kayo sa buhay nyo. Sige. Question number 1. Wala nang search. Answer na lang kayo dyan. Hulaan nyo na lang kung hindi nyo alam. Ngayon pa kayo magsisearch. So, mamaya na kayo mag-search. Sige, sumagot muna kayo dito. Sige, asan ang answers nyo? Tingnan natin. Sige, answer lang. Huwag kayo matakot magkamali Doon kayo matakot magkamali kapag nasa actual na kayo. Nandito kayo sa sa mga coaching pa lang, review sessions pa lang, huwag kayo matakot magkamali. Baka mamaya doon pa kayo magkamali sa actual na. Naku, iyak kayo dyan. Mga sagot. Sige, sagot. Comment nyo yung answers nyo. Patay. Patay kayo dyan.
Patay na. Huwag na kayo mag-research. Magre-research na naman kayo. Mamaya na kayo mag-research. Dito, sagot-sagot muna. Huwag kayo matakot magkamali. Pag nakamali, okay lang yan. Basta may natutunan. Wala nang sumagot. Wala nang sumagot. Busy mag-search, ano? Busy kayo mag-research, ano? Wala nang sumagot. Si J-Mark, letter D. Yan, si Matthew Arnold. Hindi nyo kilala itong mga to. Malamang kilala nyo to si ano eh. Si Alfred, si Robert Browning, tsaka si William, si Matthew Arnold. Malamang di nyo to kilala. Add one out, add one out. Add one out ba yan? Add one out. Add one out. Sa Prof Ed, huwag kayong mag-add one out dun sa Prof Ed, ha? Sabi ko nga, yung Prof Ed kasi, critical thinking. Wala kayong mga strategies na gagawin doon. Mag-critical thinking lang talaga kayo doon. Hindi pwede mag-add one out doon. Mag-umbrella method. Ano pa ba? Elimination, process of elimination. Wag yung gagawin yan sa Prof Ed, guys. Sa Prof Ed talaga, critical thinking kailangan doon. Pag nag-review kayo sa akin ng Prof Ed sa final coaching, nako po, matututunan nyo paano mag-analyze ng mga questions sa Prof Ed. Ito, gaya din ng mga nakisali sa akin dati sa final coaching ko. Ang dami natin mga pasado, ha. Mga final coaching ko, ang ganda ng mga final coaching ko. Bakit? Kasi ito, discuss ko rin sa kanila. Yung Prof Ed kasi dati, halos isang oras ko lang sinagutan. Mabilisan. Tapos sinubmit ko, sabi nung invigilator yung proctor, sabi niya, sir, ang haba pa ng time. Sabi ko, hindi mo babaguhin? Sabi niya, hindi mo babaguhin ang answer mo. Wag naman, baka magbago pa isip ko. Baka magbago pa isip ko. Titindi na mga, yung mga scores dati naman, may ano ako, elementary education ako dati, ang tataas ng scores niya. 90, 91. Kulang na lang talaga mag-top. Konti na lang para mag-top, ha? Letter D. Ang dami nag-answer ng D, ang dami nag-answer ng C. Nagre-research kayo, ha? Nag-research. Natagal lang kayong sumagot. Natagal lang sumagot. Okay. Natagal lang sumagot. GG. So, ang correct answer dito is, eto sabi ko nga, hindi nyo to kilala si Matthew Arnold, kaya sumagot kayo ng D. Pero hindi si Matthew Arnold yan. So, the correct answer is si William Wordsworth. Bakit? Bakit si William? Kasi si William kasi, sa English kasi yan siya. Okay, English poet kasi yan eh. Hindi to Victorian. Ito kasing tatlong to, puro Victorian yan. Si William Wordsworth kasi is English Romantic poet. Ayan. Sa Romantic age siya. William Wordsworth, April 7, pinanganak siya April 7, 1770. Tapos, April 23 naman, 1850 siya. Ayan pala, 1850 siya namatay. Was an English Romantic poet who, with Samuel Taylor Coleridge, yan, kilala nyo yan, si S.T. Coleridge. Baka sabihin, sino si Samuel Taylor, si S.T. Coleridge. Karamihan kasi nakalagay doon, S.T. Coleridge. Yan lang ang nakikita nyo, ha. Samuel Taylor Coleridge yan. Okay, so sa Romantic age, English literature. Lagi yung tatandyan na, Lyrical Ballad, 1798. Si Coleridge naman yan. So, sino? Wordsworth, Wordsworth. William Wordsworth is English Romantic poet. Yan. Na GG. Maaga na GG yung iba, maaga na GG. So, at least alam nyo na ngayon, ha? So, hindi siya Victorian age. Very common to. Natatandaan ko talaga tong question na tong mga Victorian age. Tatandaan nyo to, mga Victorian age, lumabas talaga yan dun sa let. Lumabas yan sa let. Okay, Golden Age, Victorian Age, pareho lang yan sila, ha? Yan, lumabas talaga yan sa let yung mga questions na yan. Lagot kayo pag hindi nyo alam. Surprise! Di ba? Surprise! GG ka agad. Madali kayo na GG. Sige, next question tayo. Huwag muna kayo mag-research. Kasi yung iba, sobrang tagal nyo na sumagot. First question pa lang, ang tagal nyo na sumagot. So, ibig sabihin yan, nagre-research kayo. Wag kayong, mamaya na kayo mag-research, ha? Meron naman tayo ditong meron naman tayo ditong rationalization. Alright, next question. Ito na yung next question natin. Yan. So, Queen Victoria succeeded to the throne England. Ligwak, okay lang yan, basta may natutunan, ha?
to the throne of England after, sino ba yung sinundan ni Queen Victoria? Sino ba tong Queen Victoria na to? Sino ba sinundan niya? Para tong nagdasal na mamatay yung Ligwak agad, Lala. Okay lang yan, ha? Lala, Nesrin, okay lang yan. Basta at least may natutunan. Lumalabas tong mga questions na to, guys. No? Lumalabas yan. Kaya dapat na pag-aralan nyo na mabuti, ha? Yung mga Victorian age, lumalabas. Shakespearean age, ha? Lumalabas yan. Ako po. Baka hindi nyo pa napag-aralan. Baka nakafocus kayo dun sa ano, ha? Nakafocus kayo sa mga figurative language. Figurative language. Yung mga figures of speech, konti lang yan lumalabas dyan. Tsaka sa Gen Ed yun lumalabas, hindi sa major. Tatanda. Ang dami kasi nag-aaral ng figures of speech para sa English major. Hindi sa English major lumalabas. Yan sa Gen Ed yan. Kaya ibig sabihin, yung mga hindi English major, yung mga figures of speech, pag-aralan nyo yan kasi lumalabas yan sa Gen Ed. Okay? So, sabi ni Andrea, letter A. So, si Andrea Munsad, letter A. Sige. Yung iba. Wala na. Nalito na kayo, no? Kasi hindi nyo naisip na lalabas itong mga ganitong questions. Lumabas talaga yan sa actual. Lumabas yan sa actual. Ay, hindi nyo napag-aralan. Tagal yung sumagot, ah. Natagalan silang sumagot, oh. Ibig sabihin nito, nagre-research kayo, ha? Madaya kayo, madaya kayo. Madaya kayo, nagre-research kayo, ha? Kaya research. Mamaya na kayo mag-research. Nagre-research. Madaya. Kupal ka ba, boss? Kupal ka ba, boss? Kaya nagre-research. Ang tagal sumagot, ah. Wala na? GG na? GG na agad. Patikim pa lang to ng final coaching natin. Ako po, hirap na kayo dito sa patikim natin, ha? Sige. Sabi ko, nangihinayang kayo sa... Siguro, kasi marami ako dating mga estudyante, eh. Ito, tandaan nyo, ha? Marami ako mga estudyante dati sa LET na galing din sa mga review centers. Ang mamahal ng bayad, 18,000, 16,000. Pero bumagsak sila. Tapos nung nag-review sila sa akin, mga English majors yung nag-review sa akin, pumasa. Isipin mo yun. Sabi nga, sir, ba't mahal pa naman ng mga binayad namin dun sa mga 16, 18? 16, 18. 18,000. 16,000 ang mahal. Di ba? Manghihinayang ka sa pera kasi ang mahal-mahal tapos babagsak ka lang pala. Kay Melvin, ayan. Melvin Hinoba. Letter B, si William II. Ayan, malamang. Walang ibang sumagot. Bakit dalawa lang tong sumagot dito? Si Melvin lang tsaka si Andrea. Hirap ba? Hirap. Si JR, letter B. Ayan, si JR, letter B. Okay. Okay, mag-focus masyado dun sa mga figures of speech, sa Gen Ed lumalabas yun, eh. Pero meron pang isang hindi talaga nawawala sa sa English major at saka sa Gen Ed. English major, Gen Ed, hindi nawawala ito, Hindi ko to siyempre sa sa final coaching ko na to i-discuss. Hindi nawawala 'yan. Kasi kung English teacher ka, dapat alam mo talaga yung mga 'yon. Letter C, sabi ni King James. Uy, si King James pala to, hindi to sa King William. King William, si King James. Letter G, sabi ni J. Mark. Ayan, J. Mark. Letter D. Di ba? Iba-ibang sagot. Alright, so ang answer dito, isa lang naman siyempre, isa lang ang sagot. Puro King William lang, eh. So, isa yung tumama dyan. Ayan, si Angie, sabi na Angie, letter A. So, the correct answer is letter A. Si William IV. Ayan. William IV ang sinundan ni Queen Victoria. Ano bang nangyari? Nagdasal siya na mamatay si King. Hindi, joke lang. Si Prince Frederick died in 1827, followed by George IV in 1830. Their next surviving brother succeeded to the throne as William IV. Ayan, si William IV. And Victoria became heir presumptive. So, sumunod si Victoria. So, William IV yung sinundan ni Queen Victoria. Sino ba yan si Queen Victoria? Isipin nyo kung sino yung si Queen Victoria, ha? So, letter A. Ayan.
Okay, very good. May mga tumama naman. Letter A. Kaya lang, masyado kayo natagalan sumagot, ha? So, ibig sabihin, nagre-research kayo. Nagre-research kayo. Okay. Okay, so yung English majorship, ano lang siya eh? 3 hours. 3 hours. 3.5 hours pala itong English majorship. 3.5 hours. Yung mga majors nyo, ha? Major, 3.5 hours yan. Huli kasi yung major eh. So, from 3 p.m. to 6:30. Oo, from 3 p.m. to 6:30. Tama ba? Kasi yung Prof Ed, 3 hours lang. 8:00 kasi matatagalan naman yan mag-start eh. 2 hours. 3 hours lang yan. Oo, tama. Parang 3 hours. 3 hours lang kasi yung ano eh, yung Prof Ed. Madali lang naman ang Prof Ed. Pag nasanay ka na mag-critical thinking, mag-analyze ha. Ayan. Okay. So King William IV ang answer. Alright? Next question ha. Hirap na kayo dyan. Ayun. The Oxford Movement was basically ano ba yung Oxford Movement? Ano ba yung Oxford Movement na yan? Religious movement, political movement, farmer movement, or letter D, trade movement. Ano ba yung Oxford Movement? Nako po, first time yata magkadinigan ng Oxford Movement. Baka Oxford Dictionary lang narinig. Oxford Dictionary. Oxford University. Ito naman. English major to. English majorship tayo dito. Si Baser Kudarat Luminog. Ano tayo? English major tayo dito. English major. Pero may mga times na, ito ha, ang final coaching ko kasi, English major tsaka Prof Ed. Pero may times na magla-live ako ng Gen Ed pag free ako. Pero nakafocus talaga ako sa Prof Ed tsaka yung English major. Yung Prof Ed, no? Prof Ed talaga guys kasi 40% yan ng ano nyo, ng score nyo sa BS Ed. 60% naman sa BA Ed. So malaking puntos talaga yung Prof Ed. Napakalaking puntos niyan. Isipin nyo lang kung malaking score nyo sa Prof Ed, nako po. Bawing-bawi yan. Kahit mahirapan kayo sa major kasi talagang mahirap ang major. Ito ha, lahat ng majorship mahirap. Kaya wag niyo i-compare sa ibang majorship, mahirap yung major namin. Ikaw mag-tape ng major ng isa, madadalian ka ba? Sige nga. Sige nga, sige. Huwag niyo i-compare yung majorship kasi pag ikaw math, pag pinatake ka ng English major, mahirapan ka syempre talaga. Ikaw naman English major, pag nag-take ka ng math naman, mahirapan ka din. So, hindi nyo pwede i-compare yan sila. Walang comparison dyan. Mahirap talaga ang mga majorship. So, letter A, ang sabi ni, ayan, Janrel. Sansay, parang ano to Korean to Angie, si Andrea, si Nesreen, si Nasha, Melvin, si J. Mark, letter B, si Cassie, si Juliet. Hindi ba mo pang spelling mo, Juliet, Alright, so, Oxford Movement was a religious movement. Ayan ha. So, religious movement yung Oxford Movement. So, the correct answer is letter A. Okay, very good. So, ayan. Letter A yan. Religious movement ang Oxford Movement. Bakit ba naging religious movement? Kasi yung Oxford Movement was a theological movement. Ito pa lang, theological pa lang. Religious na eh. Of high church members. Ito pa, high church members pa. So, religious talaga yan. Of the Church of England, which began in the 1830s and eventually developed into Anglo-Saxon naman. Anglo-Catholicism. May Anglo-Saxon nga pala sa literature, no? Patay tayo dyan, Anglo-Saxon. Patay kayo dyan. May Anglo-Saxon pa sa literature, ha? Yan. Kasama pa yan sa final coaching natin, yung Anglo-Saxon. So the correct answer is letter A. It's a religious movement. Ayan. Madaming tumama. So wag muna kayo mag-research. Dito magsagot-sagot muna kayo. Pag nagkamali, okay lang. At least makikita nyo naman kung anong tamang answer. Okay? Next question. Ito, napakagandang question ito. Sige, wag kayong mag-research. Napakagandang question na kayo. Wag nyo i-research. Sagutan nyo lang. Alam ko kasi iba nag-research. Subukan nyo lang Challenge ko kayo. Wag nyo i-research to. Tapos sagutan nyo lang. Challenge ko yan sa inyo. Who ridiculed Shakespeare by saying that he knew small Latin
and less Greek? Letter A, Christopher Marlowe. Letter B, Robert Greene. Letter C, John Lilly. And letter D, Ben Jonson. Sa September 1 ako magsisimula. Oo, September 1 na, nag-post na ako niyan eh. Okay, so 500 for the English final coaching natin, 500 then for the Prof Ed. Ayan. Ayan ha. So wag niyo i-research, wag niyo i-research. Try niyo lang, challenge ko lang kayo diyan. Wag niyo i-research kasi napakagandang question 'yan. Sige, wag niyo lang i-research. Ayan, so letter A, Christopher Marlowe. Letter A, ayan, mga Christopher Marlowe. Wag niyo i-research guys, subukan niyo lang. Subukan niyo lang. Try niyo lang talaga. Letter B, sabi ni Taya. Ayan, letter D, Juliet. So, ang sabi ni Stephanie A, Nasrin A, Sensei A, J. Mark A, si Cassie, letter A. Taya naman, letter B. Kay Juliet, letter D. Melvin, letter D. Andrea, letter D. Ayan, mga letter D mga answer. Sige, tingnan natin yung mga answers niya. Letter D, letter A. Marami ang letter A. Huwag nyo lang i-research. Try nyo lang. Kasi wag masyado munang umasa sa research ngayon. Kasi tayo eh, di ba? Review tayo ngayon eh. No, pag mga ganito mga review, wag na kayo muna magre-research. Sagot lang muna. Para ma-internalize nyo. Pag hindi nyo na-internalize, baliwala din yan. Okay, so, small Latin daw tsaka less Greek si Shakespeare. Oh, wala nang sasagot. Letter D, sabi ni Angie Ramirez. Ayan. So, Christopher Marlowe, very familiar kayo dyan, syempre. Kilalang kilala si Christopher Marlowe eh. Robert Greene, kilala din yan. Si John Lilly, kilala din yan. Malamang, hindi Ben Jonson, kilala din si Ben Jonson. Okay? So, the correct answer here is letter D. Ayan, humabol sa pukul yan. Letter D yan, ha? Si Chanel's Jato. The correct answer is letter D, si Ben Jonson. Kaya lang, ang question dito, ayan, letter D. Ang akala ng iba, malamang akala nyo din, negative criticism to. Akala nyo kasi, minamaliit ni Ben Jonson si Shakespeare. Hindi. Ayan ha, hindi. Ito kasi, pinipraise ni Ben Jonson si Shakespeare. Ang akala ng marami, minamaliit ni Ben Jonson si Shakespeare. Yung pala, pinipraise niya pala si Shakespeare. In honor of Shakespeare yan, pinipraise niya na kahit na daw maliit yung Latin niya, tsaka konti lang alam niya sa Greek, magaling si Shakespeare. Yan ang sinasabi ni Ben Jonson. Okay? Kahit na konti lang alam ni Shakespeare sa Latin tsaka sa Greek, magaling siya. Pinipraise siya ni Ben Jonson. Ayan Ben Jonson famously eulogized Shakespeare thus, ito sabi niya for if I thought my judgments were of years, I should commend thee surely with thy peers. Ayan commit surely. Ayan. And tell how far thou didst our Lilish outshine, or Sporting Kid or Marlowe's mighty line. Ayan, outshine. Lamangan daw niya. And though thou had small Latin and less Greek. Ayan di ba? Kahit pa konti lang yung alam niya sa Latin saka sa Greek. From thence to honor thee I would not seek. Nakita nyo? For names but call forth thundering Aeschylus, Euripides yan and Sophocles din yan to us, ayan, kita nyo? Sophocles yan ito Euripides, kasi yung iba Euripides ayan. Euripides. Kita nyo? So, kahit pa daw konti lang alam ni Shakespeare sa Greek tsaka sa Latin, ino-honor niya si Shakespeare. So, hindi niya minamaliit si Shakespeare. Okay? Ang akala ng iba kasi, minamaliit ni Ben Jonson si Shakespeare. Yung pala, pinipraise niya si Shakespeare. Okay? Ayan So, hindi yung negative criticism, positive yun. Positive. Itong question na to, positive criticism yan Small Latin. Hindi lang kasi, small Latin lang kasi nakita nyo, hindi kasi yung kumpleto, di ba? Alright, next question tayo. Who coined the term negative capability? Ito na si T.S. Eliot. T.S. Eliot. T.S. Eliot.
Eto pa si ST, yan, malilito na kayo, T.S. Eliot, tapos may ST Coleridge pa. Samuel Taylor Coleridge. O, sige. Sino daw ang nag-coined ng term na negative capability? So, ano lang, sagutan nyo lang. Huwag na muna kayo mag-research, sagutan nyo lang muna. Ha? Kupal ka ba, boss? Nagre-research kaya? Joke lang. Joke lang, joke lang. Kupal ka ba, boss? Nagre-research ka? Mamaya pagalitan nyo ako, ha? Sige, sige. Ayun. Sige, anong sagot? Mga sagot. Hindi ko na makita yung mga answers. Teka lang, balikan natin. Balikan natin. Mag-i-enjoy kayo sa final coaching ko, guys. Mag-i-enjoy kayo dito. Mag-i-enjoy ka na, matututo ka pa. Ayan, letter D. Ayan. Okay. Si Dajao. Letter B. Si Juliet, letter B. Ayan. Dadyaw. Natandaan ko tuloy yung mga badyaw, di ba? Dadyaw. Joke lang. Yung mga badyaw, ang laki ng kinikita sa isang araw, no? 2,000 minimum. 2,000. Ayoko na nga magturo ng let. Magbabadyaw na lang ako. Badyaw 2,000. 2,000 minimum per day. Walang niya kayo. Walang niya kayo. 2,000 minimum per day. Di na sobra-sobra kayo sa minimum. Ayan, si Natalie Imbruglia. Si Natalie Imbruglia naman. Dalawa itong si Natalie Marbella Serrano. Ayan, letter B. Si Colleen. Bakit Colleen? Colleen Panisa, letter B. Ito naman si Vim. 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 Dinagdagan mo lang ng isang M yung John Keats. Yun, John Keats daw. Andrea, si Natalie. Ang dami mong sagot, Natalie. Ayan, nag-ano ba to? Baka naglag to, di ba? Puro lumabas eh. Si Fanao B. Jose. Ayan, Fanao. Fanaw ko na yung kinabukasan nyo, Fanaw. Joke lang, joke lang. Andrea Brillantes. Naku po, si Andrea Brillantes. Chanels, paano ba ito pronounce yung pangalan mo? Pangalan mo ba ito? Totoong pangalan mo ba ito? Hindi. Chanels Jat? Or Chaneles Jat? Bahala ka sa buhay mo, pinapahirapan mo pa ako. Hindi mo ako. Joke lang. Pinapahirapan nyo pa ako sa pangalan nyo. Ayusin yung pangalan. Mabinyag kayo ulit. Sige. Okay, so ito, madali lang to ha. Pag narinig yung negative capability, isa lang naman yan. Si John Keats. Okay? Si John Keats ang tamang sagot natin dyan. Ayan, ang haba niyan, 325 tong slides natin, Ang haba niyan. Ang dami nating di-discuss dyan. Tingnan nyo, 325 slides. Pang 10 slides pa lang to 325 yung slides natin Ang dami pa nating madi-discuss. Ayan. So, negative capability is a term coined by the English poet John Keats. So, again, John Keats is an English poet. In a letter to his brothers in 1817, nagsulat kasi siya dati sa mga kapatid niya. It refers to the capacity of individuals to embrace uncertain, ambiguity, and the unknown without the impulse to seek resolution or impose fixed meanings. Yun lang, di ba? Nag-embrace yung individual, kaya lang wala naman siyang resolution or impose fixed meanings. Ligwak. Melvin, ligwak. Melvin, ligwak. Okay lang yan maligwak, basta ang importante, meron kayong natutunan. Okay, meron kayong natutunan. Alright? Kita nyo, patikim pa lang yan. So, bukas naman, magpapatikim naman ako ng professional education. Naku guys, maganda yung professional education ko, ha? Yan yung expertise ko talaga, yung Prof Ed. Expertise ko yung Prof Ed. Pero dyan lang muna. Yan lang muna yung yan lang muna i-discuss ko. Ha? Kasi patikim lang naman yan So, bukas, kung gusto nyo, abang kayo, nood naman kayo ng Prof Ed para malaman nyo paano tayo mag-discuss ng Prof Ed. Paano natin himayin ang Prof Ed. Okay? Paano natin i-analyze, paano gumamit ng critical thinking sa Prof Ed para siguradong makuha nyo yung tamang sagot. Hindi kayo pwede mag-umbrella method, mag-add one out, or
Ano pang ginagamit nyo dyan ng mga ano, hindi pwede yan sa Prof Ed, guys. Critical thinking tayo sa Prof Ed. Okay? Para siguradong pasado. Oh, ayan, di ba? Nahirapan kayo. Konti pa lang yon pero hirap na hirap na. Hirap na hirap na. Hirap na si mga English majors dyan. Surprise! Oh, marami pa mga surprise to, guys. Sobrang dami. Masisurprise talaga kayo. Alright? Sige, yung mga gusto mag-enroll ng final coaching kasi sa Monday na ako mag-start eh. I-PM nyo lang ako. Okay? Sige, guys. So, bukas, Prof Ed. Abang kayo bukas ng Prof Ed. Alright? Bukas ng umaga yan. Sige, sige. See you tomorrow. See you tomorrow, guys. Okay. Bye-bye, bye-bye. Thank you for joining. Bye-bye, bye-bye.